Okay, on this video, we will be having the layers organization on the layers panel so that you can easily understand how you can organize each and every of your everything na meron ka dito sa inyong layers panel. Ngayon, for you to explore with enthusiasm, we will be using the learnings that we had on the past videos as well. Nagagawa tayo ng parang ganitong poster. Okay? So, let's say meron tayong tournament, gagawa tayo ng pub match for a Mobile Legends tournament. So, let's try to work on sa ganitong type of poster. Tapos, paano ba siya dapat aayusin on your layers panel? Okay, so let's start. Siyempre, hanap muna tayo ng background. Kailangan natin ng logo. Let's say we have the logo or binigay na sa atin yung logo ng ating layout artist. Tapos, kailangan lang natin gumawa ng poster from that logo and then input some information, mag-create ng seamless background at i-organize yung mga layers natin. Okay, so let's start. We will create from new. And then we have the US paper. Let's say we'll be creating a poster for A4 para kung sakali man gagamitin yung poster, kailangan i-print, naka-size na siya dun sa papel. Okay, so let's say we'll be having a character. Kailangan natin humanap ng let's say Mobile Legends character. Sino ba yung gusto natin ilagay? So, pwede tayong maggamit ng PNG. So, through this PNG, actually, kailangan na yung mismong mga kinukuha nyo is i-modify nyo, no? Hindi siya pwedeng basta pagkuha mo sa kanya, kasi pag area na anyway ng Mobile Legends, di ba? And you actually need to input their name, like, kasi for their tournament din naman to. For example, this one. May black background siya, di ba? So, we didn't actually download it through dito. Pwede naman siya mawala ng background. Save as natin siya sa PNG. And then, pagka-save mo, i-drag mo siya dito sa Photoshop. And actually, gagana yon. Dito lang sa Photoshop Portable, hindi siya possible. So, let's say, open na lang natin siya. Kailangan ko yung pinaka ito, yan, PNG nyo. Tapos pwede mo siya i-drag dito. Pero, pagka ganito yung nakuha nyo, pwede rin naman yan. Either gamitin natin si Magic Eraser tool para tanggalin yung mga black nya, or pwede rin naman na after ni Magic Eraser tool, kung hindi ka satisfied sa performance niya na ganyan, pwede mo rin i-filter. Ito ngayon yung filter na sinasabi natin on the layers panel. So, pwedeng multiply, okay, lighten, screen, and so on. Teka, ito yung na-affect. Dapat itong isa, di ba? So, screen, multiply, and color dot. Sir, wala naman nangyayari kasi wala ka pang background. So, let's try to work on the background muna para mas makita ninyo. Try natin mga background na ano ba yung makakatulong sa inyo na background. Try mo cosmic background, di ba? O yung mga galaxy background, nag-work din yun. Okay? So let's try this cosmic background with building. Yung iba dyan, AI generated na. So kung maaari, ano ba maganda? Pwede ito. Actually, pwede to. Copy image, paste. So, pasok na siya agad dito. Diba? And then, you have this background. Tapos, ang sinasabi ko nga sa inyo kanina, kung andito siya, lagay natin sa taas ng layers panel. Tapos, gamitan mo ng filter na multiply. Ayaw gumana. So, kailangan screen. Diba? So, nawala na yung black background niya. Still, nagagamit mo siya. So, pwedeng lighten. Diba? Parang seamless, bagay na bagay pa siya dun sa layout mo. And kung hindi mo naman gagamitin, pwede rin naman to, again, i-normal mo siya. So, both of the two, parang okay naman pareho, diba? So, let's say,
mag-edit na tayo ng poster, we have this background na nakuha natin. Ang pangalan niya ay Cosmic City Background. So, tagdagan natin yan. Ang nagpapaganda kasi ng mga edit natin is that marami tayong mga nilalagay na mga elements. So, kunwari yan, Control C, Control V ulit tayo. So, pwede natin ito class na i-recolor. So, paano ba mag-recolor? So, yung recolor natin, ito tuturo ko sa inyo. Again, kanina sabi natin, yung mga other tools na pag-aaralan natin ay blending options, hue and saturation, at saka layer filter. Yung layer filter, nandito lang yun. Kanina ginawa natin sa kanya. Okay, so try natin si hue and saturation ngayon. Si hue and saturation is, meron siyang shortcut na Control U. Okay, so let's say, i-Control U natin to. So, pwede siyang maging kakulay ng character natin using the Control U. Yan, di ba? So, violet with light blue-green. Okay. And then, pwede mo pa siyang i-integrate dito sa una mong ini-edit. Like, gusto mo siyang maging seamless dun sa una mong edit. So, let's say ganyan. Ano yung pwede natin gawin? Yung mga natutunan nyo ang eraser tool, medyo maayos lang yung size, mababa yung hardness, mababa yung opacity, and then they will actually blend with each other. And then basically, so pwedeng maging ganyan yung ini-edit mo. And you'll have that one. Tapos, let's say, meron ba tayong tournament logo dyan? Kunwari na lang, tournament logo yan. Kuha tayo on. Kunwari, eto. Very generic na tournament logo. So, pwede natin yan, i-magic eraser tool. Maayos yung tolerance, 22. May natirang mga puti. So, kailangan siguro mga 111 na tolerance. Meron pa rin puti. So, tapatan nyo lang ng magic eraser yung mga puti na natira. Mawawala na yun. Ngayon, with this logo, pwede natin itong i-enhance. Yun namang isang topic natin, which is the blending options. Again, pwede rin i-recolor ha. Control J natin para meron kang backup pagka hindi ka nagandahan. So, Control U. Tapos, colorize natin. Mababa yung lightness. Pwede nating taasan para mag-iba yung kulay niya. So, pwede ka gumamit ng contrasting color para mas mangibabaw siya. Kasi pag gumamit ka ng kakulay niya, hindi siya iibabaw dun. Yung logo mo hindi ibabaw sa background. Okay, so pwede ka gumamit ng contrasting color, kagaya niyan. Blue siya ka orange, diba? Contrast sila. So, tapos pwede ka gumamit ng blending options, drop shadow. Yung mga blending options na to class, kayo na yung mag-explore, okay? Merong inner glow. Yan. Meron ding overlay, papalitan mo yung kulay, gradient overlay, na yung kulay mo ay magkakaroon ng gradient. Okay? Yan yung mga pwede nyo explore sa room. Okay? Pag gumagawa na kayo. And then, pwede rin may outer glow. Yung outer glow, yan, pwedeng malaki yung kanyang scale. Ngayon, yung style niya pwedeng diamond, reflected, or sa ano pala to, sa gradient yung ating ginagamit. Yung outer glow, yan, pwedeng size mo malaki, tapos yung spread mo is sakto lang. Pwedeng i-normal to, and then depende sa i-glow mo. Pwedeng i-black yung glow mo, or other colors such as yung blue na gamit natin kanina, or pwede rin violet kasi kakulay na to. Okay, so pwede siyang ganon. Ano yung mas tingin mo
lulutang siya. Pwede mo ring babaan yung opacity. Okay? Pwedeng aura lang kasi siya. So, you have this tournament poster, tapos pwede kang maglagay ng mga dates such as ano bang yun? March 27, 2025. So, maganda na experience mo to. Sir, saan yung tinatype mo? Wala, hindi naman natin makita. So, minsan, sobrang laki niya na pagka ganito lang ginawa mo, hindi mo siya makikita. So, pwede mo siyang i-control A, makaselect yon, tapos ano mo siya, liitan mo lang yung font size. Then, makikita mo na siya. Okay? So, let's try na puti. Gamitin natin puti. Ayan. Tapos, gamitan natin ang blending options. Blending options, outer glow na white. Ganyan. Magmumukhang may aura siya, diba? March 27, 2025. Yung umpisa ng inyong tournament. Pwede mo rin siyang combohan ng drop shadow. Kung gusto mong medyo aangat siya. Okay? Inner shadow, pwede rin. So, depende na lang sa iyo. Yung gradient, kung gusto mong medyo silvery yung itsura niya, yan. Pwedeng, sorry. Masyadong malaki yan. Anong nangyari sa gradient ko? So, kailangan ganyan lang na makaliit. Pwedeng white dito, tapos yung gitna mo ay ito yung medyo dark gray, tapos white ulit dito. Yan, diba? Okay, so you have this poster na pwede mo palagyan ng kung ano-anong logo. Kunwari, ikaw ay sponsored by Smart. Kunwari, nakuha mo sila sponsor. Let's say, kunwari lang Copy image, paste. Tapos yung Smart, lalagay mo sa taas. Okay? Pwede mo siyang Magic Eraser tool. Magic Erase, make sure na sakto yung mga ni-erase mo Yan. Tapos pwede ka gumawa ng sarili niyang backing. Backing yung tawag ng iba dyan, okay, na layout artist. Yung backing na yan, pwede mong babaan ng opacity at make sure na yung Smart mo ay nasa ibabaw. Okay. Pagka hindi nakikita yung logo, syempre di mo gagawin yan. Gagawa ka ng dark na backing. Yan. Yung kung saan, lilitaw yung mga logo. Pwede siyang light or dark. Kasi kung sa light, ganun din naman. So, makikita din siya. Kaso, kung mas maraming logo mo na light, syempre dark yung gagamitin mo. Para, yung mga logos is mag-stand out. Okay? Yan, kagaya niya. Tapos, dito yung other sponsors mo. So, pwede mo na siya ilagay dyan sa baba. Again, pwede mong babaan niya opacity para hindi naman masyadong malaki yung differences mo. So, parang ganyan gumawa ng poster. So, ngayon, paano natin siya i-organize on the panel? So, pagka mga logos magkakasama, pwede ka gumawa dyan ng group. Okay, let's say group 1, pwede mo yan ilagay sa tuktok, tapos pangalanan mo logos. Tapos lalagay mo dyan yung, for example, si Smart sa loob. Tapos pwede mo i-close yung logo na group na yan. Tapos pwede ka rin mag-group. Ito naman yung tournament logo. Okay, yung tournament logo na yan, alin ba yan? Diba ito siya. So select mo to. Lagay mo dito. And then, pwede rin na i-group mo yung background para hindi magugulo, di ba? Sorry. So, type mo background. Tapos, lagay mo sa ilalim at ilalagay mo sa background tong mga to. Rectangle, yung character mo. Okay? Dito mo ilalagay sa background. And then, pansin nyo may nabago. Okay? Kasi, nag-iba yung kanyang tawag dito. Yung kanyang ayos.
Okay, so yung March 27 nawala. So lagay natin dito sa ibabaw naman ng mga yan. Okay, tapos ito pang isa, ano ba to? Tingnan natin kung ano to. Ano tong layer? Yung pinagputulan ng layers to, yung tournament mo. Okay. So, ganyan. Pagka na-organize mong maigi, ng maayos, yung mga layers mo, mas madali siyang makita. And then, for example, mag-e-edit si layout artist, tas gustong palitan to. Sabihin natin na move. Ano na pala siya? April 7. So, madali lang para sa kanila na i-target, tapos i-hit na. Nga pala, pagka i-gitna natin, make sure na gumagamit tayo ng ruler ha. Tapos, yung mga text natin, naka-center. Para sure na gitna. Makikita mo naman yan dito sa box na to, kung naka-gitna siya. Diba yun? So, yung logo mo, dapat nandito pa. Para ma-ensure mo na naka-gitna siya. And then, ano pa ba pwede natin gawin dito? Diba marami pa tayo nagawa kanina. So, pwede pa tayo magdagdag ng mga effects kagaya ng glare. Mga glare PNG. Let's say black yung background, okay lang yan. Hindi mo naman need na PNG lahat kung wala talaga. So kagaya itong glare na to, copy. And then paste natin dito. Teka, try natin i-paste sa ibabaw. Oops, hindi makopy. Copy. Image, paste. Yan. So, alam nyo ba ito ay pwede natin gamitan ng filter, tapos screen, tapos magiging effect na siya. Ang kaso nga lang, sometimes nakikita yung kaluluwa ng box. So, pwede mong i-eraser tool. Yan. Para hindi makita na nanggaling siya sa isang PNG image. Tapos, pwede siya maging liwanag dito. Or pwede rin gawin mo siyang control U or maiba yung kulay niya. Diba? So, maging part ng mismong mga layout mo. Babaan natin yung opacity para hindi same sa iba. So, pwede, diba? Click. Diba? So, pwede rin dito sa kanyang sandata. At pwede mo rin gawing violet para dito sa kanyang scarf. So ano pa? Makuha pa tayo. Try pa natin kumuha ng mga smokes. Kuwari ganito. Or try natin aura. Ano mas maganda aura? Lightning. Hindi pa spelling. Lightning. Ayan. Okay. So, wala akong makitang maganda eh. So, let's try na maghanap ng iba. Portal PNG. Maganda ba siya? So, try natin to. Ganda na ba to? Parang pangit pa. Anyway, try natin gamitin. Copy. Lagay natin siya dyan. Tapos gamitin natin ulit yung screen magic. Diba? Tapos pwede natin control J para maging dalawa. Tapos control U para maging kakulay nung pwede naman sa logo naman kakulay, diba? Yan. So, basically, ganyan mag-edit ng composition. Tapos, pagmats. Ito nga, wala pa akong sinundan ng mga may mga specific font restrictions na dapat ina-apply pagka nag-edit ng ganyan. Pero nakadepende pa rin talaga yon dun sa ibibigay sa'yo ni client mo or nung boss mo or nung senior mo when it comes to layouting. Pero, if you are the boss on your composition, actually kahit ano naman pwede mong gamitin. Kailangan mo nga lang ng experience at saka ng mas maraming ideas na may magagandang remarks sa ibang tao
Kasi baka mamaya ikaw lang yung nagagandahan dun sa ini-edit mo. So kailangan mo mag-seek ng help sa iba para malaman kung maayos ba talaga sa nakakarami yung ini-edit. Okay? So, and then, ito naman, pag lagi nyong ina-apply, doon nyo siya mas matututunan. Kasi pagka ito ay in-apply mo lang isang beses, at tapos hininto-hinto mo, nandun kasi yung parang sa kahit anong software naman, yung kakalawangin ka tapos hindi mo na siya kakayanin pa or aalamin kung paano ulit magsisimula. Okay, so ganun siya mag-work. Okay, so that's control panel. Let's review kung ano yung mga nadaanan natin. So we have layer filters nandito. And then yung mga blending options. Dito naman siya. Pag ni-right click mo siya on the layers panel. And then sa layers panel, paano natin siya ma-organize is naka-group siya ng maayos. And then hue and saturation, which is yung control U. Yung hue and saturation nga pala natin, kung hahanapin nyo, meron din naman siyang adjustments dito. Ayan, which is control U din, sasabihin sa'yo dyan. And then, yung ibang adjustments mo sa image na yan, ay pwede mo rin naman gamitin. Not only the control U, but kung may time ka mag-explore yan, so magagamit mo lahat. And if you have further questions, actually, we will be having another recording or the last part of the video for your activity number 1. Okay? Kasi lahat na-discuss na natin on the basics, and you just need to replay the videos pag may hindi kayo naiintindihan. Okay? So, let's proceed to the last video for your activity number 1 sample.